Makinig ka dahil ang matututunan mo rito ay hindi lang basta opinyon ng tao, kundi katotohanan mula mismo sa itaas. Ito ang 5 red flags sa babae na binalaan na tayo ng Biblia. At ikaw bilang God-centered man, mahalaga na maunawaan mo ito. Because attraction can blind you, but scripture exposes what attraction hides. Naunawaan mo ba yan? Dahil may mga babae na hindi lang basta dudurugin ang puso mo, sisirain din ang direksyon mo at relasyon mo sa Diyos. Mag-iingat ka sa 5 red flags na ito. Kung isa kang God-centered man, delikado sa iyo ang babaeng walang self-control. Proverbs 25 verse 28, whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. Nakukuha mo ba ang punto niyan? Ang taong wala raw self-control ay parang syudad na walang proteksyon. Madali itong atakihin at sirain ng kaaway. Emotionally, mentally, at spiritually, madali kang makokompormiso. Easy target ka ng demonyo at ito ang 3 palatandaan na walang self-control ang isang babae. Una, impulsive decision. Kapag madalas pabigla-bigla ang mga desisyon niyan sa mga bagay na dapat pinaglalaanan muna ng panahon bago pagdesisyonan, madadamay ka lang sa consequences ng mga maling desisyon niyan. Pangalawa, easily controlled by emotions. Alam naman nating emotional ang mga babae, ngunit hindi pa rin yan excuse para magpadala na lang lagi sa emotion nila. Lalo na kung masasabi mong easily controlled na sila ng emosyon nila, masakit na sa ulo yan. At pangatlo, no discipline habits. Dahil nga sa walang self-control, mahirap din sa ganitong babae ang mag-build ng habits na kinakailangan ng matinding disiplina. Tatandaan mo ito, lakan. Kahit gaano ka naka-stable na lalaki, kapag napunta ka lang sa babaeng walang self-control, sisirain lang niya ng stability mo. Proverbs 21 verse 9, better to dwell in a corner of a housetop than in a house shared with a contentious woman. Kung babaeng bungangera at matapang lang din daw naman ang makakasama mo sa iisang bubong, sa bubong ka na lang daw tumira kaysa sa loob ng bahay. Alam na alam natin ang kawikaan na yan, lakan. Ngunit marami pa ring lalaki ang hindi sineseryoso ang babalang ito ng Diyos. Kaya anong nangyayari sa kanila? Palaging masakit ang ulo at walang peace of mind kapag uuwi ng bahay. Ito ang 3 palatandaan na may ganitong red flag ang isang babae. Una, always arguing. Obvious na yan kapag lagi kayong nagtatalo at talagang ayaw pa niyang patalo kahit mali na siya. Iwanan mo na bago pa lumala at maipit ka pa. Pangalawa, easily offended. Oo, emotional ang mga babae. Ngunit kung hindi mo siya maitatama kahit sa maliit na pagkakamali lang dahil ang bilis niyang ma-offend, mahirap yan. Paano kayo mag-grow kung sa tuwing susubukan nyo, nagiging emotionally reactive agad ang partner mo at nauuwi lang kayo sa pagtatalo? At pangatlo, turns small issues into big problems. Ang ganyang babae, malalakas na lang ang trip niyan. Ginagawa na lang therapy yung pag-aawayan nyo. Ginagawang libangan na lang, kaya kahit maliliit na bagay, pinalalaki para may mapag-awayan lang kayo. Binabalaan ka na ng Diyos, lakan. Kung ngayon pa lang puro drama na kayo, paano pa kapag kinasal na kayo? Baka masira na ang ulo mo. Protect your peace, lakan. Ang sabi sa 1 Timothy 2 verse 9, in like manner also, that the women adorn themselves in modest apparel, with propriety and moderation, not with braided hair, or gold or pearls, or costly clothing.
Kapag kulang sa modesty ang isang babae, hindi lang ito issue tungkol sa pananamit. Attention issue din ito. Kauhawan sa atensyon ang ugat ng problema, kaya nagdadamit sila ng provocative. Naunawaan mo ba yan, Lakan? Kapag uhaw sa atensyon ng babae, una mong mapapansin yan sa klase ng pananamit nito. Hanggat may balat na mailalabas, ilalabas niyan upang mangakit ng mga mata. At ito ang tatlong senyales niyan. Una, craves validation from many men. Hindi sapat ang validation na nakukuha niya sa iyo, kaya niya ginagawa ang mga bagay na hindi appropriate at disrespectful sa iyo. Pangalawa, needs for constant attention. Mapa-online o offline man, mapapansin mong uhaw na uhaw siya sa atensyon at tuwang-tuwa siya kapag nakakakuha nito. At pangatlo, flirts for affirmation. Mga babaeng nakikipaglandian at nag-e-entertain ng iba't ibang lalaki para lang masabihan sila ng mga salitang gusto nilang marinig. At tuwang-tuwa kapag binobola sila ng ibang lalaki. Tumakbo ka na, Lakan. Hayaan mo na yan sa kalsada. If she needs attention from everyone, she won't be satisfied with attention from one. Binabalaan ka na din ng Diyos tungkol sa babaeng bastos at hindi marunong rumispeto. Proverbs 14 verse 1, the wise woman builds her house, but the foolish pulls it down with her hands. Malinaw ba sa iyo yan, Lakan? Respect is not optional, it is foundational. Dahil ang matatag na tahanan at pagsasamahan, respeto sa isa't isa ang pundasyon niyan. Kung wala kayo niyan, wag na kayong magsama. Dahil lahat ng itatayo nyo ng magkasama, masisira lang din lahat dahil kasama mo siya. Bibigyan kita ng 3 signs na may disrespectful spirit ang isang babae. Una, talks down to you. Yung tipong kung magsalita sa'yo, parang ang liit-liit mo at talagang minamaliit ka. Hindi ako makakatagal sa ganyang relasyon, Lakan. Pangalawa, publicly disrespects you. Kahit sa publiko, kung ipahiya ka niya, talagang walang preno. Lakan, paano ka nakakatiis ng ganyan? At pangatlo, doesn't value your leadership. Kung God-centered man ka, lumayo ka sa ganitong babae. Dahil paano mo siya ililid sa Diyos kung hindi naman niya pinahahalagahan ang leadership mo? A relationship without respect will eventually collapse, no matter how strong the feelings are. Nawa ay maunawaan mo yan. Ang red flag na ito ay para lang sa mga lalaking God-centered at may relasyon sa Diyos. Naunawaan mo ba yan? 2 Corinthians 6 verse 14, do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? Malinaw ang utos ng Diyos. Kung man of God ka at believer ka, wag na wag kang makikipag-isa sa non-believer. Deal breaker dapat sa iyo yan. Because if she is not aligned with God, she won't be aligned with you. Paano mo siya isasama sa pagdadasal kung hindi siya naniniwala sa Diyos? Paano kayong mangungusap sa Panginoon kung tinatawanan lang niya ang paniniwala mo? Mahihirapan kang ipaliwanag sa kanya ang mga bagay-bagay na yan. At ito ang 3 pasimpleng senyales na wala siyang relasyon sa Diyos at nagpapanggap lang para makasama ka. Una, no interest in spiritual growth. Kapag usapang spiritual growth na, nawawala na siya ng interest at nagdi-disengage na sa usapan nyo. Pangalawa, lives by feelings, not by truth. Namumuhay siya ayon sa pamamaraan ng mundo at hindi ng Diyos. Pangatlo, no conviction about wrong choices. Siya yung babae na walang kakayahang sabihin kung alin ba ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos
at hindi. Dahil nga wala siyang conviction mula sa Holy Spirit. Parang yung ibang nanonood dito, paano nila maiintindihan itong sinasabi ko kung una pa lang wala silang relasyon sa Diyos? Hindi nila ako mauunawaan dyan at magagalit o tatawanan pa ako niyan sa comment section. Kasi nga, non-believers sila. May mga bagay tayong mga Christian na hindi nila mauunawaan. At ganun din pagdating sa pagpili ng babae. A woman who doesn't follow God will eventually lead you away from Him. Lakan, huwag mo isusugal ang relasyon mo sa Diyos para lang sa isang babae. Dahil minsan, padadalhan ka ni Satan ng isang body upang sirain ang relasyon mo sa Diyos. Kaya look out sa 5 red flags na yan. Kaya i-recap lang kita, kapag walang self-control ang babae, flesh-driven ang buhay niyan. Kapag naman mahilig ito sa drama, walang inner peace ang babaeng yan. Kapag mahilig ito sa atensyon, identity issue yan. Her identity is not rooted in God. Kaya naghahanap ng atensyon kung kani-kanino. Kapag disrespectful naman ang babae, rejection of order. Hindi mo yan mapapamunuan ng naayon sa Diyos. At no faith means no foundation. Dahil kung man of God ka talaga, magiging target ka ni Satan. Padadalan ka niya ng babaeng hindi lang basta dudurugin ang puso mo, ililihis ka rin ito sa purpose na binigay sa'yo ng Diyos. Don't let attraction override discernment. Because what looks good now can cost you everything later. At lagi mo ring tatandaan, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. But self-improvement without Jesus is just a self-obsession. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.